How to make a fam obsessed with you. How to make a fam? O, sinasagot nyo ba? Yung mga nagtatanong dyan, para ma-obsess yan sa'yo. Dapat maramdaman niya na wala na siyang mahahanap na kagaya mo. So now, dapat gagalingan mo. Be his confidant. Kasi ang kailangan ng mga lalaki is someone na nakakaintindi sa kanila. Mostly, kung gusto mo na matinong lalaki, yung educated, yung may sinabi naman sa buhay, is kailangan mentally nagko-connect kayo. No? Hindi po pwedeng puro giggles lang ang ginagawa nyo dyan. Puro pa-cute. Dahil kahit, diba, yung ganda, yung kaseksihan, lumilipas yan siya. Yung mga matitinong lalaki, ang habol nila is yung babae na pag tumanda na. Kasi syempre, lalo kapag medyo matanda na yung afam, ang habol niyan is yung makakasama nila sa pagtanda nila, no? So, syempre, pare-pareho kayong tatanda. Now, yung kagandahan mo, yung kaseksihan mo, yung kakinisan mo dyan, pag tumanda ka, anong matitira kung walang laman yung utak mo? So, dapat pag sa ganyan, you need to stimulate your afam mentally, na hindi siya makakahanap ng ganung ibang wit, na hindi siya makakahanap ng ganung, diba? Yung iba kasi yung enticement. Kesa sa ganoon, hindi mo kailangan maghubad para ma-obsess sa'yo si afam mo. Nasa pakikipag-usap niyo yan. And how you treat him. Make him feel na, diba, na importante siya sa'yo. Pero wag tayong yung na obsessed ka na. Wag kang clingy. Make him feel na okay lang na mawala siya. So, dapat siya ang matakot na mawala ka, no? Kasi ang mali ng ibang Pinay, takot na takot kayo na nawawala yung afam nyo. Ako, 40 na ako nung nakakalala ko tong afam ko. Inisip ko sa kanya, whatever happens between us, kung sa ganoon, kung ayaw mo na, please let me know. Dahil hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo, no? Sabi ko, kaya kong mabuhay sa sarili ko. So, ano ka na lang, happy addition ka na lang sa buhay ko. Now, if hindi ka naman diba, you need to prove your worth sa akin. Hindi lang ako. Diba? Sabi nga sa akin kasi naghahanong kami. Diba? Yung mga sinasabi na, it's what you put in the table. So, dapat, kung ano ma-offer mo sa akin. Diba? Dapat may ganun din. Hindi yung puro tayo na lang sa kanya, no? Now, once na nakuha mo ng interest ng afam, diba? Basta common yan. Ang dami ko nakikita na ganyan. Na wala sila sa bata. Lumilipas ang kagandahan, lumilipas yung ganyan. Diba? Pero kung ikaw na Pinay, is iba yung treatment mo sa kanya. And yung treatment na yun, talagang hahanap-hanapin niya, no? Na inaalagaan mo talaga siya. Yung talaga alam yun, yung naramdam niya na totoo, hindi yun dahil nabibigyan ka lang ng reference number. Yung alam niya, na wala na siyang mahahanap, na tanga na siya kapag iniwan ka pa niya. May mga ganyan. Dapat medyo may kaba silang nararamdaman na, no, I won't risk it na mawala tong babae na to. Kahit asmat ko, pag nasa Pinas, full ang aircon, 24/7, di ba? Pag sa mga ganyan. Just be yourself. Be yourself. Nakamatayang be yourself tayo. Yes, di ba? Pag mga ganyan. Di ba? Yung jowa ko, kaya yan. Sabi naman niya. Sabi niya ganoon. Sabi niya, never pa ako nakahanap ng babaeng ganyan, sumagot-sagot. Di ba? Parang, hindi ba lang siya natatakot na maano ko sa kanya, ma-turn off ako sa kanya. Ako nung sinasabi. Sabi ko, bakit naman kita kailangang i-please every time? Ganito ko. So, ang pinag-uusapan natin dito, di ba? Matandaan tayo pareho. Pinag-uusapan natin dito is yung future natin. Now, kung future partner ang hanap mo, hindi ko kakayanin mag-pretend for life na ganito ko. Pero hindi naman pala. Di ba? Ayoko mabuhay sa kasinungalingan. Wala kami snow, puro ulan at hangin. Dyan. May balak siya makipagkita sa akin January, pero hindi na ako tinuloy, block ko na siya. Kasi di ba may iba nang inuwian? Wag na. Kapag may iba nang ganyan, kapag one time na nagloko, ulit-ulitin lang yan. So, tanggalin nyo na ang sarili nyo sa ganyang equation, no? Ito, kukunin na lang niya ang gusto niya sa'yo. Moving on na. Yes, move on ka na lang. You deserve someone na better. Meron yan, may darating. Ito, laban lang.